Hi kay Christine. Hello, hello. Hello po, magandang hapon. Hello. Christine, kamusta ka? Nasaan ka ngayon? Nasa bahay lang po. Bahay lang. Hindi mo kami nakakaabala, ha? Hindi naman. O, anong problema natin? Bakit tayo napatawag? Anong hugutin natin sa buhay? From the past, present, or future? From the past na minulto. Oh, Minulto yung multo. Multo future. pala Hindi ito. naman. Okay. From the Hindi naman past, po. na multo na hanggang ngayon ay hindi matahimik. Ano ito? Minumulto nung nakaraan. About your ex? Technically kasi kasal pa kami. Kasal So, pa rin kayo. Okay. Opo. Ex-husband. Parang ganun. Opo. Oo. Ex-husband. Opo. Yun. Okay. Ilang taon na to nangyari? 2019 po. 2019. 7 years ago. 9 years ago? Hindi ka pa rin nakamove on? 7 years ago. Oh, 7 years ago. Hindi ka pa rin nakamove on, ha? Parang matindi-tindi Hindi ang naman. pinagdaanan, ha? O, sige. Kung ano man ito, sana ay mahugot mo ng tuluyan para makalimot na tayo, Mare. At gumaan-gaan ang iyong pakiramdam. Go! Makihugot. Ayun. Hindi naman po sa hindi makamove on. Pero kasi kung kanina yung POV is yung nagkakabalikan yung magulang, yung sa akin naman po ang POV is kung paano ko sinabi dun sa bunso kong anak na yung totoong sitwasyon namin ng tatay niya ay wala na talaga kami. Wala na talagang pag-asa. Opo, hindi niya kasi alam na talagang yung sitwasyon namin is wala na. So 6 months pa lang kasi siya nung iniwan kami ng tatay niya. Hindi niya alam na na hiwalay na talaga kami and may other family na yung tatay niya. Yun yung mahirap sa part bilang magulang din. Kung paano mo sasabihin dun sa maliit mong anak, kung paano mo ipapaliwanag yung totoong sitwasyon na wala siyang tatay. Ang lagi ko lang sinasabi sa kanya, nasa ibang bansa yung tatay niya. Oh. So, kailan mo lang sinabi sa anak mo na yung totoong sitwasyon nyo nung tatay niya? Nung isang gabi lang po. Ah. Eh, malaki na to. Di ba? Malaki na to anak mo na to. Oo, Ilang taon na 7 years siya? old na. 7 years old 7 na. years old na siya ngayon. Okay, nung naipaliwanag mo sa kanya. Kumusta naman? Okay naman, hindi din ako nag-expect na akala ko may iyak siya, ganyan. Pero by God's grace naman po, okay naman siya. Nagtatanong lang siya, at least ngayon nagtatanong siya. Nasasagot ko na ng diretsahan, Naiiyak ako. hindi kagaya noon. Naiiyak ako. Parang masakit yun sa kanya. Kasi nag-expect siya. Oo. Uy, nakakaiyak yun, Mari. Totoo. Na-feel bad ako dun sa bata. Opo. Na unti-unti mong Nakakaiyak talaga. nakakaiyak ka na. Sorry, pero naapektuhan ako dun sa bata. Oo, sige. Okay. Ano ba ang nangyari kasi sa inyo nung tatay? Sige, balik tayo sa past. Ano nangyari? Bakit Opo. nagkaganon? Pareho kasi kaming OFW sa Middle East. Tapos umuwi ako nung 2018 para i-fulfill naman yung pangarap. Yung pangako ko dun sa panganay naming anak na ako na yung mag-aalaga sa kanya. Dalawa kasi yan. Yung isa yung 15 years old ko na ngayon, tapos etong 7 years old ko na ngayon. Tapos sabi ko dun sa panganay naming anak, pag naka 7 years old na siya, uuwi na ako na yung mag-aalaga sa kanya. Basta mag-fully paid lang namin yung bahay. Nagawa naman namin, everything was planned talaga para makauwi na ako sa anak ko. And hindi ko alam na noong 2018 na umuwi na ako noon. Nabuntis naman na ako dito sa pangalawa. Tapos yung asawa ko po noon, akala ko mutual decision talaga namin na uuwi ako. Tapos nung dinamdam niya, nung nakauwi na ako. Pero okay kami kasi nung nanganak ako, nandito siya, October 2000. Pero binuntis ka niya. Umuwi din siya. Oh, Opo. parang labag sa kalooban niya na uwi ka pero binuntis ka? Ano yun? Hindi, nung lately niya na lang sinabi sa akin na hindi niya naman daw pala talaga kaya na maiwan siya mag-isa doon sa abroad. Yun yung binigay niyang dahilan sa akin noong 2019, kaya siya nagkaganon, kaya siya nakakilala ng iba sa abroad. Nasa abroad siya, nakakilala siya ng iba. Opo, nung umuwi na ako noon, 2018, yun nga, nanganak na ako. Tapos 2019, 6 months pa lang ako nakakapanganak doon sa bunso namin. Nararamdaman ko na meron ng parang problema sa relasyon namin. Parang gumagawa na siya ng dahilan. Paano mo na-realize na nakaramdam ka na parang may something wrong sa relationship nyo? Paano? Kasi Paano yung yun? routine nyo everyday na laging tatawag bago pumasok sa work,
Tapos, kasi nasa Pilipinas na ako, diba? So, papasok siya bago pumasok sa work, yung everyday update, nawawala na yun. Tapos, siyempre, woman's instinct din. Yes, Tapos, oo. yung pagka day off niya, dapat full day na tatawag siya. Biglang wala na. Tapos, biglang one day sinabi ko sa kanya, na nasaan ka? Ang sagot niya kagad sa akin, hindi ba pwedeng mag-take ako ng oras para sa sarili ko? Na parang sobrang defensive. Yes. So, yun, nakaramdam na ako. Parang, okay, binigyan ko muna siya ng time na yun. Tapos, 1 week hindi siya nagpaparamdam. Parang 2 weeks na hindi siya nagpaparamdam. Tapos, biglang tumawag siya sa akin na, ayun, ay nag-chat ko pala muna siya. Tapos, sinabi niya na may nakilala siyang ibang girl. Umamin siya Buti sa akin. umamin, ano? Opo, umamin naman siya sa akin. In fairness, lahat ng balita na yun, sa kanya ko mismo narinig. Kasi sobrang laki ng tiwala ko sa kanya. Wala akong narinig sa mga kaibigan namin kasi hindi din po ako yung nagtatanong sa ibang tao. Sa kanya mismo ako directly talaga makausap. At Tapos least. yun, sabi niya, sabi niya, yun, ayusin niya. Sige. So, binigyan ko po siya ng chance na ayusin and makikipag-walay daw siya doon sa babae. Tapos gano'n na naman, parang ang tagal po niyang hindi nagparamdam. Doon na ako nakipag-usap sa mga kasama namin sa bahay. Kung kumusta yung asawa ko. Doon lang nila kinonfirm sa akin. Hindi lang daw sila nagsasalita. Pero wala na pala doon sa tinitirahan naming bahay yung asawa ko. Nagsasama na pala sila. Oh, ang Ayun. sakit. Hindi niya Ayun. sinabi Tapos sa'yo yun, hindi po. na Ang nagsasama sabi niya na kasi sila. sa akin, nagtiwala kasi ko eh. Ang sabi Na niya sa'yo, sabi niya, hihiwalayan niya. Pero hindi niya Oo. hiniwalayan. Opo, oo. Kaya nasira talaga ng tuluyan yung tiwala ko na. Doon na ako na parang nadurog na talaga na. Doon na ako kumausap ng mga kaibigan namin. Hanggang sa na-reach out ng isang kaibigan ko yung girl. Pero ang sagot kasi ng girl sa kanya is hindi ko naman kasalanan na ako yung pinili. So, Wow, wala na akong magawa. Nasa ibang bansa Wow! kami. So hanggang ngayon sila. Hanggang ngayon sila pa rin. Opo, may anak na sila ngayon. Ilan? Isa po. Talaga? Ah, grabe, no? May Mm. nagtatagal palang ganun. O yun na nga eh. So, after nun, hindi ka na naghabol? Kasi kasal kayo, di ba? Oo. Actually, yung pinagdaanan ko nung time na yun, noong 2019, umuwi din po siya. Dito? Akala ko para ayusin. Opo, sa Mm-mm. Pilipinas. Tapos, 4 days before ng 7th year wedding anniversary namin yun. Tanda-tanda ako kasi June 24 yung wedding anniversary namin. June 20, umuwi siya. Tapos, nagpunta siya dito sa bahay. Yun yung time na nag-uusap kami sa room kasama yung 7 years old ko, yung baby, kaming 4 lang. Tapos, yun yung talagang ayaw niya na nakipaghiwalay na siya. Nagpapaalam na siya dun sa panganay namin. Agoy, ang Oo. sakit nun, ah. Mm-mm. Umuwi para makipaghiwalay. Oo, akala ko actually pinabarangay pa niya ako kasi gusto niya magkaroon kami ng legal na Kasulatan. usapan daw sa barangay. Oo, ng kasulatan. Gusto, Akala syempre niya parang ganun lang syempre yun. ikaw humopya ka kasi akala mo, di ba? Hoping Oo, kayo na parang oo, kasi kasama pa umuwi niya yung siya. mga magulang niya. umuwi siya, mag-anniversary kami. Akala ko aayusin, pero hindi. Ang Oo, sakit. ganun. Yun. Wala, talagang, hindi ako naghabol. Tapos, sabi ko lang sa kanya na ikaw lang yung may gusto ng hiwalayan na to, tandaan mo yan. Tapos, message ko po yung girl doon sa Instagram kasi nakita ko Instagram. Sinend ko yung mga marriage, namin, certificate, mga picture namin ng pamilya namin na sabi ko, paalala ko lang sa'yo na yung relasyon nyo hanggang dyan lang dito sa Pilipinas, ako pa rin yung asawa at hindi ako pumapayag na hiwalayan. Yun yung ko po dun sa Syempre, babae. matapang ka kasi ikaw yung legal eh. Pero kasi alam mo yun, Oo. matapang na rin kasi yung mga kabit ngayon eh. Di ba? Anong sinabi sa'yo nung kabit? Hindi Dead po na. siya sumasagot sa Dead na. hindi po siya Dead. sumasagot sa mga messages ko. Syempre. Wala man siyang laban eh. Ba't siya sasagot? Oo. So, sa after Ayun nun, po. Tapos after nun, lumakad na lang po ng lumakad yung taon ng 2023. Bali, yun din yung naging daan para makakilala ko kay Lord. Tapos yun, parang binuhos ko na yung time ko para mag-reflect and para din, para makita magbalik sarili loob sa mo. Diyos. Para makita ang sarili mo. Oo. And eventually, Yun. pag nakita mo yung sarili mo, may kita mo talaga si Lord eh. Totoo yan. Totoo yan. Oo, yun. Yes, totoong Mm-mm. pangyayari yan sa buhay. Na kailangan mong Opo. magimbal, kailangan magulo ng buhay mo Oo. para makilala mo yung sarili mo. Buuin And niya eventually, ulit. makikilala mo si Lord. Pag nakilala mo yung Opo. sarili mo. So, Totoo yan. Mm-mm. Totoo yan. Ganun. You have to look within. 'Di ba? Oo. Kailangan Yes mawalan po. Kailangan matanggal lahat ng balakid sa buhay mo
para tumingin ka pa loob and then makikita mo siya. Tsaka ka babalik. Opo. Tsaka niya aayusin, Amen. i-rearrange yung buhay mo. Kumbaga, parang paglilinis yan pag-general cleaning sa isang bahay. Di ba, kailangan mo na maging magulo ng buong bahay bago maging maayos ulit. Di ba? Sa umpisa, Totoo, maalikabok, kailangan mong hawiin yung mga kalat na yan, and then, i-rearrange hanggang sa maging maayos na. Di ba? Ganon Yes. siya. In order for you to heal, kailangan mo talagang magimbal talaga eh. Kailangan mo maranasan yung mga ganyang gulo sa buhay mo para maayos yung buhay mo ulit at Totoo. yung pagkatao. Totoo yun. Yun. Pero, Siguro ngayon, yun yung good thing na nangyari din kasi nakakilala ko kay Lord dahil dun sa pangyayari yun. pero ngayon may partner ka na. Wala po. Wala. Okay. Mm-mm. Focused ka sa pagiging magulang. Wala kang dinedate, wala kang nakadate, kahit minsan. Wala. Kasi, wala po. Kasi pinanghahawakan ko pa rin yung, hindi naman sa hoping pa rin ako na ma-restore yung marriage namin. Pero kasi yun, focus na ako sa mga bata, sa trabaho ko, tsaka yung niyakap ko talaga yung pagiging Christian ko na po ngayon. And nagpabaptize na nga ako nitong Sabado. So, Wow, ayun, congratulations! thank you. Ayun. Maganda yan. Pautusan din kasi na parang focus ka muna sa mga bata na pero nung yun pinapipray namin ilang taon na ganyan nung 2023 nga nung na-confirm ko na may anak na nga siya. So parang dun ko na sinurrender kay Lord na hindi ako maghahabol, Lord, ikaw na bahala. Hindi na Ikaw natin yung kontrolado nag-orchestrate yan eh. Hindi na natin ikaw yung kontrolado. nag-orchestrate nitong marriage na to. So kung will mo na mawala ako dito sa marriage na to, ikaw ang gagawa ng paraan. Actually, sabi po niya sa akin noong 2025 last year, na ipaprocess niya daw yung annulment. Ang tagal niya nang sinasabi. Pera kasi yan, Wala Mari po. eh. Pera kasi yan eh. Oo, Mahal yun yan eh, na nga. mahal. Sila naman may kailangan nun. Sila mag-ayos. Pero hindi po ako yung parang magpupush nun. Kasi, Oo. pinaubaya ko na kay Lord yun. Oo. Hindi natin kontrolado yun. Yung lang natin, kontrolado lang natin, yung takbo ng buhay natin ngayon, yung pag-focus sa ating mga anak, sa ating sarili, at Yes. syempre sa ating faith. Diba? Yes po. Alam mo, I pray na maging steady pa yung iyong buhay, yung iyong pananampalataya para mas Amen. gumaan pa yung iyong buhay. At maganda yan kasi hindi nawawala sa'yo yung, alam mo yun, yung kindness, yung pagpapatawad, laging meron kang natitira. Lagi kang merong binibigay na room para dun sa mga bagay na yun. So, Yes. I salute you for that, Christine. Ang galing mo, ang tatag mo. Thank you so much, Christine. Baka magkaiyakan pa tayo dito, Christina. Pero ang mahalaga nito, marami kang natutuhan. And of course, nung may nawala sa yung tao, meron ka namang nahanap. At higit pa dun yung nahanap mo. Nahanap mo yung sarili mo, tas nahanap mo si Lord. O, diba, Christine? Bongga. Yun yung kapalit ng lahat ng sakit na naranasan mo. So, Opo. good luck, Christine, sa buhay mo ngayon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin din ang aming website sa truefm.ph. At panoorin din po kami sa True TV sa Signal sa Channel 19. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.